nakaraang Sunday po ng hapon, ay tumalakay po ako ng isang topical sermon. Pamagat natin ay Knowing and Doing What is Right. Ngayon naman, isa pa ring topical sermon. Hindi naman ako madalas nagta-topical sermon, kung mapapansin niyo. Pero palagay ko kasi yung topic na ito, ay hindi rin natin pwedeng kuhanin lang sa isang talata o sa isang passage, kundi marami at naka-scatter din to sa Scripture. So, I will be developing yung pong paksa, not exhaustively, not comprehensively, yung paksang knowing and doing God's will. So, wala po tayong isang verse na gagamitin o isang passage. We will be considering several verses. Knowing and doing God's will. Ang krus ng Panginoong Jesucristo ay humahati ng sangkatauhan sa dalawang grupo. No? Yung mga tao na hindi pa nila nararanasan ang kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. At yung mga tao naman sa kabilang grupo na tinanggap na nila ang pakinabang, ang benepisyo ng ginawa ni Jesus Christ, mga taong nanampalataya na sa ating Panginoong Hesus. Yung unang grupo, ang kailangan nila ay malaman, maintindihan kung ano ang kahulugan ng ginawa ni Jesus Christ para sa mga makasalanang tulad natin upang sila'y makatiyak na tanggapin ng Diyos sa kanyang presensyang banal. Para sa ikalawang grupo naman, no, kinakailangan naman nila'y maligtas. Ang dapat na maging concern nila ay maintindihan ang kalooban ng Diyos. No? Maintindihan ang kalooban ng Diyos. Para naman sa pangalawang grupo na ligtas na, ay kailangan nilang maintindihan ang kalooban ng Diyos. Those who are already saved, their concern must be to know and to understand God's will. So that they may live in a way that pleases Him and will walk with clear direction in life. So, dalawang grupo, isang mga taong di mananampalataya, kailangan nilang maintindihan ang ginawa ni Kristo para sila tanggapin ng Diyos. Sa pangalawang grupo, sa mga nanampalataya na, sa mga naligtas na, kailangan naman nilang maintindihan ang kalooban ng Diyos upang makalakad sila ng tama, may direksyon, at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So dito ay siguro yung mga tanong na paano ba ako magkakaroon ng tamang desisyon? Paano ko ba madidiscern yung kalooban ng Diyos? Especially pagdating sa mga iba't ibang usapin ng buhay. Halimbawa, pagpasok sa larangan ng pag-aasawa. Ano ba ang kalooban ng Diyos para dyan? O pagpili ng trabaho? O pag-handle ng mga family matters, o sa pupurso ko ng aking career, o sa pagpili ko ng mga taong gusto kong makasama, mga friends. Sino ba yung dapat kong makasama? Dito, papasok yung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang proposition ko, ngayon pong hapong ito, simple lang. Ito po, true Christians desire God's will above all in every circumstance. Ulitin ko, true Christians desire God's will above all in every circumstance. And I have two headings. First, tingnan natin yung the disposition to uphold. Pangalawa, the devices to utilize. Dalawa lang, no? Dalawang simpleng line of thoughts. The disposition to uphold, the devices to utilize. Now, una-una, dito sa usapin ng disposisyon. Pag sinabi natin disposisyon, yung framework ng isip, ano ba yung dapat na isipin? Ano ba yung dapat na maging hakbang? No? Ano ba yung dapat kong panghawakan? Dapat i-consider natin una yung desire. Pag sinabing desire, dapat sagutin natin yung tanong na, whose will do you truly seek? God's or your own? Kaninong kalooban ang gusto mo talagang masunod? Sarili mo? O
ang Diyos. Simple lang naman yun, di ba? So, yun dapat ang dinidesire ng puso natin. Talaga bang gusto mong sundin ang kalooban ng Diyos? O hindi? Parang ganyan lang naman yan di ba? Now, isa sa mga reels na napanood ko kay Stuart Olyott, by the way, si Stuart Olyott, para sa akin, he's one of the best and good living preachers today in United Kingdom. Matanda na siya, nasa retirement age na talaga, pero still active in preaching. He's no longer a pastor of a certain church, but he is doing some conferences or something like that. And I can still remember he gave me a book, no? Pero yung book na hindi pa kami nagkikita Stuart Olyott, no? Gusto ko siyang mapakinggan pero there was no opportunity to do that. Pero somebody gave me a book from Stuart Olyott na meron mismong nakasulat na pangalan ko, to George Gumapas. May this book help you in your Christian life. At natutuwa ako, kahit na hindi niya ako kilala personal, pero mukhang may nagpakilala sa kanya sa akin. At if you really want to listen to a good preacher, a living preacher today, medyo madalas kayo nakikinig ka dyan, MacArthur, okay naman siya, syempre. Kay Stuart Olyott, okay naman siya. No? Marami namang magagaling talaga ngayon, sila Paul Washer. Pero kung gusto niyo mapakinggan ng mga taga-England, gusto kong i-recommend sa inyo si Stuart Olyott. He is really good. Very good, easy to understand. And pwede kong sabihin that God has gifted him with, pagka nagpipreach siya, madali siyang maintindihan. At saka, ang description sa kanya ng isa sa mga kakilala kong pastor sa England ay yung bang every word counts pag nagsalita siya. Every word counts. So you look for that sa internet. Stuart Olyott. Sinabi niya, ito narinig ko to sa kanya. I think this week lang. Sabi niya, if you truly want to do God's will in almost every case, you will discover it. Ulitin ko. If you really want to do God's will in almost every case, you will discover it. Kung gusto mo talagang masundin at gawin ang kalooban ng Diyos, gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, sabi niya, malamang sa hindi, malalaman mo yan. So, ang tanong kasi, kaya niya sinabi yon, ang tanong ay, gusto mo ba talagang gawin ang kalooban ng Diyos? No? Gusto mo ba talagang malaman at gawin ang kalooban ng Diyos? Kasi kung ang sagot mo dyan ay oo, more often than not, you will find the will of God. No? God will reveal to you His will according to His word. No? Kung talagang gusto mo. Pero kung gusto mo lang malaman pero wala kang desire na gawin, madalas, ang mangyayari, hindi mo talaga malalaman kung anong kalooban ng Diyos. O kaya naman, sigurado kong mamamali ka sa iyong mga lakad. So, yun na, simple lang na tanong yan. Gusto mo bang gawin ang kalooban ng Diyos? Gusto mong malaman at gawin. At kung gusto mong malaman at gagawin mo kung anong kalooban ng Diyos, malalaman mo yan. Madidiscover mo yan. Pero kung gusto mo lang malaman, for the sake na malaman, pero wala kang planong gawin, wala kang planong sundin, wala kang plano, walang desire sa puso mo na magpasakop sa kanyang kalooban, malamang hindi mo malaman kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Now, basahin natin itong 1 Peter chapter 4, verses 1 and 2. Sabi, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Makikita natin dito sa sinabi ni Apostol Pedro na mayroong dalawang daan ng buhay.
Ang dalawang daan ng buhay ay ang daan ng kasalanan at ang daan ng kalooban ng Diyos. Kung gusto daw natin na nasain daw ng puso natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tulad ni Kristo, no? Handa nating gawin at handa rin tayo mag-suffer. Kasi si Kristo, nung ginawa niya ang kalooban ng Diyos, nag-suffer siya. Nagtiis siya. So meron palang, merong consequence din. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kinakailangan mong maging handa na magdusa. You must be willing to suffer. Obedience and suffering often go hand in hand in Christian life. So, isang paalala kagad 'yan. You want to know the will of God? You want to follow God's will? You want to do it? Be ready to suffer. No? Be ready to suffer. Just like Christ. Kung ayaw mo, that's the way of sin. That's the way of sin. Then, another verse. Romans chapter 12, verses 1 ito. Familiar sa atin to eh. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Linaw ng mensahe, sabi ni Pablo dito. Ang gagawin mo daw, iaalay mo ang iyong katawan sa Diyos para sa paglilingkod, ipipresent mo yung sarili mo araw-araw bilang isang buhay na sakripisyo, babaguhin mo daw ang iyong pag-iisip, hindi tulad ng pag-iisip ng mundo, then, and only then, you will discern the will of God. So, yun ang sinabi niya rito. So, handa ka bang i-offer yung buhay mo? Handa ka bang magsakripisyo ng iyong sarili araw-araw at magbago ng pag-iisip? Kapag ganun ang ating nasain, malalaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. God reveals His will to those who are ready to live it. So, if that is your motive in life to obey and to serve, then you will know the will of God. John 17:7. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. So dito, sinasabi ni Jesus na it is possible to know God's will. Posibleng malaman ang kalooban ng Diyos kung talagang hinahangad natin ito. No? Kung hinahangad natin ito. You can begin to see things as God sees them. But if you're only curious lang ako, ano kaya ang will ni Lord? No? Sa buhay ko. Wala ka namang intensyong sundin. No? Ano kaya ang will ni Lord sa mga nanliligaw sa akin? Dami, ha? Ano kaya ang will ni Lord sa mga pinipili ko kung sino-sino sa kanila? Wow. No? Ano kaya ang will ni Lord sa trabaho? Ano kaya ang will ni Lord sa akin, sa involvement ko sa church? Pero, curious ka lang, pero you have no desire to obey. No? Brethren, in most cases, you are bound to go astray. You are bound to go astray. But if you're really willing to know God's will, no? Sabi ni Jesus, madali lang naman malaman eh. Kung ang gusto mong i-glorify ang Diyos, malalaman mo talaga yan eh. Pero if you want to you just want to, just for the sake of knowledge and information, pero you have no willingness to do it, you are bound to go astray. Remember that. Proverbs 3:5 and 6. Basahin natin.
Sa Panginoon, ang buong puso ay buong puso kang magtiwala, huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. At itutuwid niya ang iyong mga landasin. O, kita niyo, klaro yun, di ba? O, kinakailangan lang daw. So, yung buong puso mo, magtiwala ka sa Kanya. Mag-trust ka sa Kanya. Huwag kang magtiwala sa pakiramdam mo. Huwag kang magtiwala sa sarili mong, di ba? Pangunawa. Sigurado kapag ganun ka, itutuwid ng Diyos ang iyong mga landasin. Sarang sinasabi rito, itatama ng Diyos at dadalhin Kanya sa Kanyang kalooban. Hindi ka na kailangan lang, huwag kang magtiwala sa sarili mong impulse. Diba? Parang yung kwento patungkol sa isang babae na nagtitinda ng mga marami siyang tinitinda eh. Mga tinitindang kakanin, mga kung ano-ano, no? So, pumunta siya sa bayan-bayan, no? Pupunta siya diyan. Pero pagka darating siya sa isang magkasangang daan, yung magkasanga, yung crossroads, sabi niya, saan ba ako? Dito ba ako pupunta? O dito? No? Ano mo gagawin niya? Kukuha siya ng stick, no? At ihahagis niya sa itaas. Pag saan tumama, doon siya pupunta. Yun, ang ginagawa niya. Kasi magkasanga eh. Oh, dito siguro ako. Dalan siya. Tapos, one time, napunta ulit siya sa isang crossroads. No? Tapos may naka-observe sa kanya sapagkat hinahagis niya yung stick. Pagkatapos dadamputin niya naman, ihahagis na naman niya, dadamputin. Sabi nung, anong ginagawa mo? Hindi hinahagis ko kasi yung stick para malaman kung saan pumupunta. Ayan, pumupunta naman dito sa may bandang kanan eh. Ayoko kasi dyan. Gusto ko si rito. Gusto ko pumunta rito yung stick. Anong ibig sabihin? Gusto niya pa rin yung sarili niya ang masunod. No? Yung kalooban niya yung masunod. Dapat hindi ganun. Sabi rito magtiwala ka sa Diyos. Huwag sa sarili mong pangunawa. Itutuwid niya ang inyong mga lakad. The Word of God is telling us not to trust on our own understanding, but to trust God in His sovereignty and providence. Diba? So, yun ang unang prinsipyo, mga kapatid, in terms of disposition to uphold. Desire. Talaga bang gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos? O ang sarili mo pa rin? Pangalawa, ginamit ko yung salitang drive. Hindi na yata nailagay. Nawalan tayo ng internet. Ayun! Drive. Drive. So, ang sasagutin naman natin dito ay, what guides your obedience? God's command or your feelings? What guides your obedience? God's command or your feelings? Now, let me be clear, brethren. Pag sinabi nating feelings, hindi ko sinasabing wag natin itong pahalagahan. Kailangan din natin yung pakiramdam eh. Kasi pag wala kang pakiramdam, ang tawag sa'yo sa English, heartless. Di ba? Pangit pakinggan nun, ano? Matigas ang puso. Hindi naman tama yon. Hindi natin pinadidismiss yung ating emotion. Sinabi pa nga ng Bible Nabasa niyo ba yon? Romans 12:15. Manangis kayo sa mga nananangis. Magalak kayo sa mga nagagalak. O, emotion yun. Di ba? Damdamin yun. So, pagka meron tayong kapatid dito na nalulungkot, makilungkot tayo sa kanya. Na matayan sila, makidalamhati tayo. Merong isang kapatid dito, may magandang nangyari. No? Nagkaroon siya ng magandang trabaho, nagkaroon ng pagpapala na di nila inaasahan. Makigalak tayo. Masaya tayo doon. Emotion yan, di ba? Pero, mga kapatid, pagdating sa mga decision making, mahalaga na yung feelings natin ay hindi magsisilbing final authority. No? Kasi, pag yan ang naging otoridad natin, malamang mamamali tayo sa ating mga hakbangin. Halimbawa, sasabihin mo sa sarili mo, in love ako dyan sa taong yan, ano? O, I feel good around them. Kaya ako nandito sa kanila.
masaya, nararamdaman ko, ang ganda ng vibes eh. No? Kaya ka nandito, may vibes na maganda eh. O gusto ko siyang mapangasawa. No? Kung yan lang ang magiging batayan mo, you're in a dangerous place. No? Dapat masabi mo, no? Ano ang dahilan kung bakit ko mahal siya? Ano ang dahilan kung bakit gusto ko siyang mapangasawa? Ano ang dahilan kung bakit gusto ko silang makasama? Hindi lang yung good vibes. No, yung good vibes kasi, nawawala minsan yung vibes na yan eh. Di ba? Minsan may mga ganon. Alam mo, yung napanood ko minsan doon sa, ano ba ito? Yung American Got Talent ba yan? Sabi ganon eh, nung isang judge, you know, I have a good vibes to you. Doon sa isang magpe-perform, meron akong magandang vibes sa iyo na maganda gagawin mo. Sabi, nung nag-perform na, hindi naman maganda yung ginawa. No? Kasi, imbis na siya yung talent niya ipakita, ginawa niyang choir yung yung buong tao, lahat ng ginawa niyang choir yung buong sabi nung isang judge, itong talent show na to para sa iyo, hindi para rito. Sabi gano'n. Pero yung isa, I have a good vibes to you. Di ba? So, wag yung vibes eh. Kasi pagka good vibes, nawawala rin minsan yan. Lalo na pag nakikilala mo na yung mga kasama mo. No? Di ba? Hindi naman sa lahat ng panahon, masaya ang buhay. Hindi man sa lahat ng panahon, laging maganda gising. Sabi nga kanina doon sa discussion namin, no? Hindi sa lahat ng oras maganda gising mo. Minsan, mayroong panahon na hindi maganda ang gising. Pagka ganon, mawawala yung good vibes. So, ang punto ko rito, kinakailangan, masagot mo yung tanong na, bakit ko ba gagawin to? No? Bakit ko ba pupuntahan ito? Bakit ba ako magdidesisyon sa mga bagay na ito? No? What qualities have you observed to that person or to that group? What biblical principles confirm your choice? Can you explain what makes this person worthy of lifelong commitment? No? Sa tingin ko, pwede kami. Ganda kasi niya. Di ba? Ito naman, pogi. 6 abs. No? 6 abs ba? So, pag nawala na yan, di wala na rin. No? If you make decisions, brethren, in all cases, in all aspects of life, kahit na yung mga simpleng bagay, bibilin ko ba to o hindi? Lilipat ba ako ng lugar o hindi? Magta-transfer ba ako o hindi? Tatanggapin ko ba ang trabahong ito o hindi? Magjo-join ba ako sa grupong ito o hindi? Mag-i-invest ba ako sa business na ito o hindi? Dapat, hindi yung, ang sagot ay, I feel it right. No? Kaya ako gagawin to. Tapos walang guidance ng salita ng Diyos. Walang guidance ng truth. And then you're heading toward ruin. Pagkaganyan. No? Ang isa sa halimbawa sa Bible niyan, alam nyo na yung kwento ni Esau at saka ni Jacob. Di ba? Yan ay sa Genesis 25. Mababasa nyo. Ang kwento nun, si Jacob, medyo mahina ang katawan niya, kaya nandun lagi siya sa bahay. Si Esau naman, malakas ang katawan niya, mahilig siyang mangaso, mag-hunting ng mga hayop. One time, pag uwi niya, pagod na pagod siya. At gutom na gutom. At dahil doon, humingi siya ng pagkain kay Jacob na nagluluto ng pulang munggo. No? Pulang munggo. Yung sabi doon no? Pulang munggo. So habang nagluluto, pakainin mo ako. Nung niluluto mong yan, sabi ng kanyang kuya na si Esau, sabi ni Jacob, sige, papakainin kita, pero ibigay mo sa akin ang karapatan ng pagiging panganay. Sabi ni Esau, ano ba ang halaga nitong karapatan ng pagiging panganay kung ako'y mamamatay na sa gutom, gutom na ako. O di binigay sa kanya. Kumain siya. Kita nyo, hindi niya inisip yung kanyang naging desisyon. Sinunod niya kung ano yung kanyang impulse. Yung kanyang pakiramdam, gutom siya nung oras na yun. Hindi niya inisip kung gaano kahalaga yung birthright na ibibigay niya doon sa iba.
Nakita niyo mga kapatid, na-ruin tuloy ang buhay niya. Moreover, brethren, we must remember, kaya ako sinasabi, na dapat hindi yung pakiramdam natin. Kasi we still wrestle with sinful nature. Meron pa tayong mga distorted desires, which is why we should not act on impulse. Meron tayong makasalanang puso eh. Kaya nga ang paalala ni Apostol Pablo sa mga kapatiran doon sa Corinto, kasi mga member doon sa church sa Corinth, karamihan sa kanila mga dating pagan. No? Ibig sabihin, ito yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga idolo. At dahil doon, alam nyo, karamihan ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan talagang hindi nag-iisip. Di ba? Totoo naman, di ba? We have to admit that. Kahit nung tayo mga sumasamba pa, yung marami sa atin dito galing sa relihiyong kinagis na natin na sumasamba sa mga idolo, sumasamba sa mga walang buhay na Diyos. Ngayon mo lang naisip, di ba? Mali yata yun, mali naman eh. Pero dati mo iniisip yun. Ibig sabihin, marami tao na sumasamba nang hindi nag-iisip. No? Sinasabi ni Pablo, huwag na kayong maging katulad ng mga dati ninyong buhay, mga pagano, na gumagawa ng mga bagay ayon sa tradisyon, ayon sa impluensya ng kultura, ayon sa damdamin. At itong sinabi ni Pablo, 1 Corinthians 12, 1 and 2. Ngayon, mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. Alam ninyo na nang kayo'y mga pagano pa, inakit at iniligaw kayo ng mga Diyos-Diyosa na hindi makapagsalita. Ayan, di ba? Ganun ang buhay ninyo nung araw. Ang sinasabi ni Pablo rito ay, when it comes to discerning spiritual gifts, gusto niyo malaman yung mga kaloob ninyong espiritual, kung paano kayo magagamit ng Panginoon, no? Sa paglilingkod sa iglesia. Hindi dapat ninyong malaman ito sa pamamagitan ng tinatawag na dati ninyong gawi nung kayo mga pagano pa. Kasi ang Espiritu Santo, hindi siya nag-ooperate sa ganoong paraan. The Holy Spirit does not lead through blind emotion or irrational impulse. Instead, He works through the renewed mind. Kumikilos siya sa isip. Isang isip na binago. Isang isip na binago ang kanyang pangangatwiran, ang kanyang pangunawa, at ito ay nakabatay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Romans 12:2, yung binasa natin kanina. The Spirit enlightens the mind, not bypassing it. Remember that. When you say, the Holy Spirit is working through you, hindi yan blind following. Hindi yan yung bang parang kumilos ka nang wala kang di ginagamit ang isip. Kaya nga ako, nagsususpek ako dun sa ibang mga nagsasabi na hindi nila ginagawa yung mga bagay na dapat nilang gawin. Kasi sinasabi nila, hinihintay ko pa ang leading ng Spirit, no? Sa buhay ko. No? Kung iisipin mo, yung salitang hinihintay ko pa yung leading ng Spirit, parang maganda naman, pakinggan, di ba? Pero baka naman ang ibig mo sabihin, hinihintay mo pa yung boses ng Espiritu Santo na magsalita sa tenga mo. O kaya, gusto mo pang makakita ng pangitain. O gusto mo pang hawakan ka. Parang may kilabot. Nandito ang Holy Spirit. No? May mga ganyan eh. May mga ganyang katuran. Alam mo, one time, kung nakwento ko na sa inyo rito, matagal na ito, wala pang SGCC. Pumunta ako sa Parañaque. Merong meeting daw doon ng mga pastors. I was very young pastor pa lang ako. Very young. Siguro, yung mga kasama namin doon, mga may edad na. Pero napakabata ko pa. So pagdating namin doon, ang pinag-uusapan na ay ang Holy Spirit. No? The work of the Holy Spirit in Christian life. At napakaganda ng topic. Tapos biglang sinabi nung nagsasalita. Sabi niya, mga kapatid, I feel the Holy Spirit is here. And the angel is here. Let us hold our hands together. Hawak-hawak naman kami. Nakapikit na. Yes, Lord, nagagano mo na. Pero sabi ko, paano niya naramdaman? No? Nakita daw niya. Nakita niya nung oras na yun, nandyan, papalapit sa pintuan. Kita niyo. Baka ganun ang isipin mo. Hinihintay ko pa yung Holy Spirit na pumasok sa pintuan namin bago ako magdesisyon.
Malamang sa hindi ka nga makapagdedesisyon ng tama kasi walang papasok na Holy Spirit dyan sa pintuan. Pero kung ang ibig sabihin mo ng leading, gusto mong maging tama yung mga desisyon mo ayon sa salita ng Diyos, walang problema yun. Tama ba, mga kapatid? Pero pag sinabi mong gusto ko na ng boses, ng pangitain, ng hipo, na tataas ang aking mga balahibo, walang mangyayaring ganyan. At kung may mangyaring ganyan, guni-guni mo lang yan. No? Tama ba yan? Maraming taong mayamang sa guni-guni. No? Kaya gano'n, di ba? Sige, yan po yung una. No? Simple lang naman, di ba? Una, nakita natin, the disposition to uphold. Let's go to the second heading. Ito, mabilis na ito at madali lang naman ito mga bagay na ito. The devices to utilize. The devices to utilize. O yung, siguro sa simpleng salita, ano ba yung mga tools na pwede natin gamitin para malaman natin ang kalooban ng Diyos at magawa natin? Unang-una, ito, alam niyo na to. Read the Word of God. Read the Word of God. Alam nyo, mahirap makakita sa dilim. Kailangan nung buksan ng ilaw. Tama? At ang salita ng Diyos, ayon sa Biblia, ay tulad sa ilawan. Psalms 119, verse 104. Sa pamamagitan ng iyong mga tuntunin, ay nagkaroon ako ng kaunawaan. Kaya't kinapupuutan ko ang bawat huwad na daan. Verse 105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Verse 130, ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Anong sinasabi rito sa atin? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag, ng unawa. Kahit nga daw sa isang simpleng isip, ang salita ng Diyos pwedeng maunawaan. Tandaan natin lagi ito, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay hindi isinulat para sa mga philosopher. Hindi sinulat sa mga intellectuals. Hindi sinulat ito para sa mga taong brilliant. Yung sinasabi natin sa Tagalog, paham ang utak. Sinulat ang salita ng Diyos sa mga ordinaryong tao na tulad natin. Kaya pwede tayo magkaroon ng liwanag at unawa sa kanyang salita. Ang bawat desisyon, no, na ginagawa natin, kung hindi natin bubuksan, babasahin, pagbubulayan at pakikinggan ang salita niya, magkakamali tayo. Kasi para tayong lumalakad sa dilim. Para tayong, di ba, nasa isang madilim na silid. So, it must become a daily part of your life, brethren. When you consistently close your Bible and neglect its truth, you're turning off the very light you need to walk wisely. So don't turn that off. Read it. Meditate it. Listen to it. Pangalawa, reach out in prayer. Reach out in prayer. Jesus taught us to pray, di ba? Anong tinuro ng Panginoon sa Lord's Prayer? Isa doon sa mga tinuro niya. Thy will be done on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin, bahagi pala ng gagawin natin, mananalangin tayo, Panginoon, ano ba ang kalooban mo? Gusto kong gawin ang kalooban mo. Kasi yan ang sinabi ng salita mo. Gawin ko ang kalooban mo dito sa lupa tulad na nangyayari doon sa langit. Naalala nyo si Jesus nung nandito siya sa mundo. Lahat ng ginagawa niya ng may panalangin. Halimbawa, di ba nung pumipili siya ng kanyang mga alagad, hindi siya pumili ng alagad basta-basta lang. At pinikap niya. Ikaw, halika, sama ka rito. Hindi. Bago nangyari yon, sa Luke chapter 6, mababasa nyo, nanalangin muna siya ng buong magdamag para malaman kung sino ang kalooban ng Diyos na kanyang magiging mga alagad. Kaya napakahalaga ng prayer sa paghahanap ng kalooban ng Diyos.
Anong sabi ni James? James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Okay? Colossians chapter 1 verses 9 to 10. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Yan ang prayer ni Paul sa mga taga-Kolosas. Lumago kayo sa kaalaman, sa kalooban ng Diyos. So, mahalaga yung prayer eh. No? Hindi mo pwede sabihin, hindi ko talaga malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Hindi ka rin nagpe-pray. No? Kasi kung nagpe-pray ka lagi, nagbe-meditate ka ng Word of God, hindi mo sasabihin yun. Kasi makikita mo, dadalhin ka talaga ng Panginoon sa mga tamang desisyon. No? Pero ito yung huli. Hindi lamang read the Word of God, hindi lamang reach out God in prayer, kundi reflect deeply. Sa simpleng salita, think. Sa libro ni John Piper, pamagat, think. Di ba? Think. Reflect deeply. Deuteronomy chapter 32 verse 29. O kung sila'y mga pantas, kanilang mauunawaan ito at malalaman nila ang kanilang wakas. Alam niyo sinasabi ni Moses dito sa kanyang awit? Awit ito ni Moses eh. Sinasabi niya, yung mga bansa sa labas ng Israel, no? Dahil nga sa kakulangan ng kanilang karunungan, sa kakulangan ng pagtulong ng Panginoon at guide ng Panginoon sa kanila, hindi nila ma-discern. Hindi nila maisip ang tama. No? Hindi sila matuturing na pantas. In contrast, yung mga tao naman ng Diyos, binigyan sila ng kakayanan na mag-isip ng malalim, mag-reflect wisely, at mabuhay ng merong discernment because they have been entrusted with His truth and instruction. Binigyan sila ng katotohanan eh. Binigyan sila ng mga pamamaraan ng Diyos. So kung ikaw Christian ngayon, meron kang kakayanang ma-discern kung ano yung katotohanan dahil nga meron kang salita ng Diyos. Proverbs 14:12, ito yung mga dapat maintindihan din kasi marami mga tao ay nabubuhay sa pakiramdam lang. Meron daw daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Proverbs 12:15. Ang lakad ng hangal sa sarili niyang paningin ay wasto, ngunit ang marunong ay nakikinig sa payo. So dito, ang mga kawikahang ito ay nagsasabi sa atin, think carefully. Think carefully. And ask which path is right. Anong daan ang tama? Huwag nating i-adapt yung tinatawag na careless mindset ng marami. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The wise person considers the directions of their life and its outcome. They seek godly counsel, recognizing that they are not wise in their own eyes. No? Tandaan natin yun. Kasi kung ang tingin mo sa sarili mo, matalino ka. Tingin mo sa sarili mo, mga paaham ang utak mo. Ang totoo, ang tingin sa'yo ng Diyos, hangal. No? Because you are acting on impulse and pride. We humbly search God's Word and reach out to Him in prayer. And the Holy Spirit will work through our thoughts, through our minds, and will give us right decisions, guide and right guidance toward what pleases Him. Yun ang dapat nating tandaan. Now, sa tingin ko, mga kapatid, kung ang mga
simpleng pamamaraang ito. Word of God, prayer, think deeply, no? Reflect deeply. Ay in-apply natin. Humihingi rin tayo ng payo sa iba na utilize natin. I believe, brethren, you may not arrive at a decision suddenly, but you will arrive at it certainly. Ulitin ko, you may not arrive at a decision suddenly, but you will arrive at it certainly. Kasi alam nyo, hindi naman nagkikipaglaro ang Diyos sa kanyang mga tao eh. Hindi naman niya tayo nilalaro eh. Na para bang nga hula-hula kung anong gusto ko, nga, 'di ba? Hindi naman siya ganoon. He's not playing with us. He is always faithful to his word. At kung gagamitin natin yung mga means na ito at magiging convinced tayo, no, na ito mga means na ito ang paraan para maintindihan mo ang kalooban ng Diyos, God will lead you to a right direction. At ito ang gusto kong sabihin. Kapag sa tingin mo, God is leading you to a right direction, right decision, ano man yan? No? Ano man yan? Relationship, trabaho, no? Lahat, involvement sa church or anything, maybe issue na may kinalaman sa community ninyo. Kapag ka dumating na sa punto na parang doon ka nililid ng Panginoon, itong gusto kong sabihin, act on it. Gawin mo yan. Gawin mo yan. Ecclesiastes 9 verse 10. Anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Sheol na iyong patutunguhan. Now, siguro sasabihin niyo sa akin, tingnan mo na, Pastor, ibig bang sabihin, hindi na tayo magkakamali. Hindi na tayo magkakamali, hindi na tayo magkakaroon ng mistake. Gusto ko rin sabihin, hindi tayo perfecto. Even if we honestly follow the principle, no? Sasabihin natin na laging perfect yung magiging hakbang natin. Hindi ko sinasabing ganyan. Kasi hindi pa rin naman tayo perfecto eh. Minsan, maging yung discernment natin, pumapalya rin naman yan. Pero itong gusto ko sabihin, kung tapat nating i-apply lahat ng mga means of grace na yan, yung mga means para malaman mo ang kalooban ng Panginoon, palagay ko kung magkakamali ka man, hindi yan makakapagpahamak sa'yo. Ulitin ko, kung magkakamali ka man, di yan makakapagpahamak sa'yo. Tingnan nyo to. Psalms 37:23-24. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag. At siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mahulog. O yan ha, pwede palang mahulog eh. Hindi siya lubos na mabubuwal. Sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. So, anong illustration natin dyan? Ang illustration natin dyan, yung mga bata. Yan. Diba? Yung mga batang maliliit tulad nung, ngayon, yan, si Bughaw ay natutulog. No? Later on, maglalakad-lakad na yan, no? Si Bughaw. Pero pansinin nyo, kahit na yung, sino ba to? Si Sik, no? O yung aking apo, si Miel. O yung nandun na sa Amerika, na si Adi. No? Pansinin nyo. Di ba pag nagsisimula silang maglakad, di ba? Natutumba sila eh, di ba? Minsan nga, humihinto na ganyan kasi baka paghakbang niya, tingin niya, bababagsak siya eh. Pero yung kanyang maaring pagkabuwal, hindi yun para sa, hindi niya ikapapahamak yun. Kung nandoon yung kanyang tatay, o nanay na nagbabantay. Tama ba yon? Ganon din tayo mga kapatid. Gamitin natin yung mga means na yan. Mga pamamaraan na yan. Nang may katapatan. At kapag nagdesisyon tayo, magkamali man tayo, tiyak hindi yan para sa ating ikabubuwal. Hindi yan para sa ating ikapapahamak. Sapagkat ang Diyos sa kanyang kamay ay aalalay sa atin. Napakaganda ng katotohanan ito, mga kapatid. He will not let us be ruined. His grace sustains us, brethren. And this is something that I want to emphasize. One day, isang araw, pupunta tayo sa piling ng Panginoon.
Doon sa piling ng Panginoon. Lahat ng gagawin natin, hindi na tayo magkakamali. Lahat ng gagawin natin, tama. Lahat ng mga desisyon natin, lahat ng pupuntahan natin, lahat ng sasabihin natin, lahat ng iisipin natin, lahat perfect na. Lahat perfect na. Hindi ba kayo na-excite doon? Ha? Hindi ba kayo na-excite, mga kapatid? Pero kahit na nandito pa tayo sa lupa, pwede pa rin nating malaman at gawin ang kalooban ng Diyos. Gamitin natin ang kanyang salita. Gamitin natin ang panalangin. Gamitin natin ang ating isip. Kikilos ang Espiritu Santo sa ating pag-iisip upang sa ating mga hakbang maging tama at naaayon sa kanyang kalooban. Yan ang pagpapala sa mga mananampalataya. Pero kung hindi ka pa mananampalataya, ang talagang dapat mong gawin ngayon, ayusin ang kaugnayan mo sa Diyos. You have to get right with God right now. Right now. And how can you get right with God? By coming to the Savior, the Lord Jesus Christ, in faith and in repentance. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mo na aming napagbulayan ngayon pong hapon. Sana ang mga simpleng pangungusap na hinalaw sa mga katuruan ng iyong salita ay makatulong upang malaman namin bilang Christian at gawin namin ang iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.